Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. At sa inyong lahat po, dasal ko ang tagumpay nating lahat ngayong 2026 at magandang kalusugan kasama na ang mga mahal natin sa buhay. Sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na vlogs at live, mga nakaka-inspire na topic at kapupulutan ng kaalaman ng mga vlogs at content na mayroon tayo dito sa YouTube channel natin. Bisitahin nyo rin po yung Facebook page natin. Yung profile picture niyan is kulay bilog na kulay green na may pangalan Franz Byron na may kulay ginto na crown. Okay? That's our Facebook page po. Mga horse, rat, rabbit, rooster, and ox. Ang inyong swerte ay at risk or namimiligro ngayong 2026. Aalamin natin ano ang pwede natin gawing solusyon. Maliban lang sa pagdadala ng Toysway card at paglalagay ng Toysway card sa north and sa south na sector ng inyong tahanan, opisina o di naman kaya sa loob ng negosyo. At paglalagay nito ng Toysway card sa wallet these are one of those solutions. But mas lalaliman pa natin yung pag-intindi. Bibigyan ko po kayo on this vlog ng mas practical pa na approach at aalamin din natin, Sir Franz, bakit at risk yung swerte namin ngayong 2026? Sinabi ko na po on my previous vlog or binahagi ko na on my previous vlog that 2026 para sa horse, rat, rabbit, and rooster, kasama na si ox, you are in clash with the Tai Sui. Salungat kayo, magkaharap kayo ng Tai Sui kung saan siya uupo ngayong 2026. At para maibsan at para mas malaman ninyo anong klaseng conflict or clash mayroon kayo, iisa-isahin natin ang animal zodiac na nabanggit ko po. Horse are in conflict with the Tai Sui ngayong 2026 dahil sa tinatawag natin na Ben Ming Nian or yung kanilang sariling zodiac sign mismo being a horse. Kaya kinukonsidera na yung mga horse are offending the Grand Duke of the year. Ikaw ang Grand Duke ngayong 2026 horse. Although may mga swerte, marami kang swerteng dala, marami kang swerteng bitbit ngayong 2026. But because you are the Grand Duke, masyado kang mainitin, prone sa gulo, prone sa away. Okay? At nanggagaling sa Seng Tai Sui o tinatawag natin na self-penalty. O kadalasan, in Feng Shui, tinatawag din natin as Wu-Wu or yung self-clash. Ibig sabihin that the challenges or yung mga pagsubok na harapin mo, horse, ngayong 2026 ay nanggagaling mismo sa sarili mo. Sa pagiging, anong ugali ba na meron ang horse na nahahatsit siya ngayong 2026. Magkakaproblema siya ngayong 2026 dahil sa pagiging impulsive. Yung ugali na go ng go, hindi nag-iisip, yung pagiging agresibo. And pagiging matigas ang ulo, being stubborn. Kadalasan din po, tendency ng mga horse, yung tinatawag natin na self-sabotage. Okay? The self-sabotage na meron ka sa sarili mo. The doubt that you have on yourself, isa din po ito sa dahilan kung bakit you are in conflict with the Tai Sui and at the same time, your luck is at risk, horse, ngayong 2026. Dumako naman tayo kay rat. Bakit ba napasali sa listahan si rat? Dahil rat is also in conflict with the Tai Sui, ang fire horse, being Wu. In fact, hindi kayo friend ng horse. And the rat ay nakaupo or uupo ngayong taon directly opposite. Magkaharap talaga ni horse.
Okay? Head on, head to head yung pagiging kaaway ninyo, pagiging opposition ninyo. Or tinatawag natin ito Chong Tai Sui or the direct na clash. Traditionally, ito yung napakalakas na mismatch sa taong ito. Kaya, ito'y parang nagka-clash eh. Alam mo na ang magkaaway na tubig at apoy yung magka-clash. Ganun na ganun ang kahihinatnan ni Rat ngayong 2026. Because you are with an opposition and head-on opposition ng horse ngayong taong 2026. Sunod sa listahan natin na binanggit ko kanina ay si Rooster. Considered na si Rooster is in conflict with the Tai Sui ngayong 2026 because of the high Tai Sui or the harm. Kasama na dito yung mga nakatagong mga problema na uusbong ngayong 2026, mga pagtatraidor na hindi nyo maaasahan, and being let down. Alam mong yung mga taong aasahan mo o sana ay tutulong sa iyo ay tatalikuran ka. That's really possible, Rooster, ngayong 2026. Kaya mag-ingat ka, ha? Other than that, nandyan din po yung Po Tai Sui or distraction, breaking o paghihiwalay. Magkakaroon ng mga maliliit, small, pero madalas na mga setback, mga conflict, mga trouble or problema. Maliliit man ito, pero marami. Kaya, you have to be careful ngayong 2026. Kay Rabbit naman, Mau-wu. Ibig sabihin, break, hiwalayan. That's the conflict mo ngayong 2026 with the Po Tai Sui. That's between the Rabbit, the Mau, and the Wu ngayong taon na ito. Ibig sabihin, there will be setback, lalong-lalo na sa mga relasyon, minor sa finances, sa pera at kayamanan. So, kailangan that you will be very careful. Dapat extra careful ka pagdating sa misunderstanding, sa biglaang pagbibili, pagpapalabas ng pera, at kailangan panatilihin mo yung komunikasyon na steady at maliwanag para maiwasan nyo yung maliliit na mga away, gulo, chismisan, bangayan na pwedeng mag-escalate at pwedeng lumaki o lumala. And we have the Ox. The Ox is considered in conflict with the Tai Sui because of high Tai Sui, o in English, the harm clash. Ox as Chu and the horse as Wu, from a traditional, hindi ito sila magkapareha. Harm pair ang nangyayari o di naman kaya harm clash ang nangyayari. Ibig sabihin, may mga hindi ka inaasahan na mga trouble or problema. You will be undermined. May mga traidor, may mga villains, may mga misunderstanding, may mga legal na problema kang haharapin. Whether it could be on legal matter with your business partners or sa kumpanya. That's why you are at risk ngayong 2026, mga Ox. Maliban lang sa pagdadala o pagbibitbit ng Tai Sui card, ano ba yung pwedeng practical pa na remedy o remedyo na pwede natin gawin? Ano dapat ang ating iiwasan? Sa mga binanggit ko, horse, rat, rooster, rabbit, and ox, you have to avoid yung mga sumusunod. Nangunguna po sa listahan natin, kung maiiwasan nyo po, kung maaari lamang po, iwasan ninyo na magpunta kayo sa mga funeral services, yung libing, o di naman kaya sa punerarya, o di naman kaya sa mga chapels kung saan may mga nakalagak na patay. Iwasan nyo po. Even yung mga, kasi we Filipinos may mga celebrations tayo, pa-Siyam, pa-40, mga death anniversaries. Ngayong taon na ito, iwasan nyo lang muna to attend and to join or to be present on those activities. Okay? Bakit naman, Sir Franz? Because
masyado kayong apektado. Your mental and your emotional state is very weak ngayong taong 2026. Horse, rat, rooster, rabbit, and ox. Pag pumunta pa kayo sa mga libing, sa punerarya, sa mga chapel, kung saan may vigil ng patay, mga death anniversary, o di naman kaya sa mga sementeryo, you are just making the situation worse. Okay? And even deeper na mas babagsak yung pasok ng pera, mas lalala yung sitwasyon sa estado ng finances, sa negosyo, sa hanap buhay, or pangkalahatan sa 2026 sa aspeto ng pera at kayamanan. Pinapayuhan ko po kayo, horse, rat, rooster, rabbit, and ox. Iwasan muna natin. Pwede tayong magpadala, halimbawa, mahal natin sa buhay, a close friend natin, kapamilya natin, na sumakabilang buhay na. Since hindi man kayo, hindi maganda na pupunta kayo doon, what you can do, una, is to send a prayer. Mag-alay kayo ng dasal sa loob ng inyong tahanan. You can light a candle for them kung hindi man kayo maging physically present. Pangalawa, pwede kayong magpa-deliver ng flower para sa patay kung saan sila nakahimlay. You can do that one so that itong mga yumao natin sa buhay ay hindi magtampo at hindi tayo hanapin. Diba? Mahirap na magtampo yung mga yumao natin sa buhay. So you can do that one. Those are the remedies that you can do. Pangalawa na dapat avoid tayo sa 2026. Iwasan natin na pumunta tayo sa mga liblib na lugar, mga remote and isolated places, go on hiking and trekking o di naman kaya mountain climbing. Iwasan natin dito. Bakit? Mabigat ang enerhiya sa mga lugar na ito, yung mga remote and isolated places, yung halos walang tao, yung puro puno, yung forest, yung mga ganyan, yung mga swamp area. These places, itong mga lugar na ito, have a heavier energy. Mabigat ang enerhiya dito. So, if you add more heavy atmosphere on top of a heavy situation, dahil you are in conflict already with the Taisui, mas magiging worst, mas magiging mabigat, at mas mahihirapan kang makarecover personally, professionally, financially, holistically, ngayong 2026. Kaya, iwasan nyo munang sumama sa mga mountain climbing, sa mga trekking, kasi yung dadaanan ninyo are mga isolated or remote places. Iwasan nyo lang muna ito. Okay? So, yung mga very baryo na lugar na halos ilang kilometro yung pupuntahan ninyo, nadadaan kayo sa mga kalsada o mga highway na halos walang mga nakatirang bahay bago kayo makadating sa isang baryo o barangay. These are considered as isolated places or yung mga remote places, islands na halos ilan-ilan lang yung nakatira. Okay? So, iwasan nyo po ito. Sunod na dapat nating iwasan na napakahalaga. Iwasan natin or limitahan natin na bumisita tayo sa mga old houses, sa mga hospital, and yung mga lugar na alam natin, morgue, kasama na dyan, na punong-puno ng mga negative energy. So, old houses, kasama na dito yung mga ancestral house, yung mga lumang bahay, okay? Hospitals, either bibisita ka ng hospital sa mga may sakit, iwasan nyo lang muna. Okay lang po. There is always an exemption like tulad ng kayo ay magpapa-check up, kayo magpapa-laboratory, hindi naman kayo ganun nagtatagal ng whole day. So, okay lang po. You can visit a hospital or you can visit a clinic. But to stay in a hospital longer than that, maliban lang kung emergency na talaga, there's an exception always to the rule. Okay? Sir Franz, bakit po bawal bumisita o pumasok ang mga horse, rat, rooster, rabbit, and ox sa mga lumang bahay, sa mga hospital? Dahil po, meron tayong tinatawag na magkahalo na unstable na enerhiya
sa loob ng mga lumang bahay, lalong-lalo na yung mga bahay na ilang taon na walang nakatira. Kahit sa inyo pa yan, pinamana sa inyo, wag lang muna ngayong taon. Bisitahin nyo na lang next year. Ibang tao na lang yung utusan nyo na maglinis, mag-maintain sa mga ancestral house na yon. Wag lang kayo, okay? Ngayon naman, kung pwede magpadala na lang kayo ng fruits, flowers, or financial na tulong sa kamag-anak ninyo na nasa hospital at mag-video call na lang kayo, you can do it. Huwag ka na lang pumunta physically doon, okay? Kasi ang magsuspend kayo ng time na magtatagal kayo doon on this environment ay mas lalong pinadadali ninyo na maraming mawawala na oportunidad, maraming mawawala na pera at kayamanan at maapektuhan ang inyong pangkalahatang kalusugan at mararamdaman ninyo na parang dala-dala ninyo araw-araw ang tinatawag nating bad luck or parang sinusundan kayo ng bad luck. Kaya naman, iwasan nyo po iwasan nyo na pumunta sa mga lugar na ito. Alam ko, may mga araw na maaawa kayo. May mga araw na andyan yung maantig yung puso ninyo. At paalala po, napakahalaga para sa mga nabanggit ko na animal zodiac sign, rat, horse, rabbit, ox, and rooster. Wag na wag magpapautang ng pera. At lalong-lalo na wag na makikisawsaw ka, na magiging guarantor ka ng hihiramin na pera. Co-maker, ika nga, di ba? Guarantor or co-maker. Kasi, nilalagay mo sa bingit ng delikadong sitwasyon na ikaw ay mawawalan ng napakalaking pera ngayong taon kung magpapautang ka o di naman kaya ay tatayo ka bilang guarantor or co-maker ng loan. Ang pagpapahiram ng money o pagpapautang ng pera o di naman kaya ang pagpipirma sa dokumento bilang guarantor or co-maker ay pinapasa sa inyo. Napapasa sa inyo yung mabigat na obligasyon at problema. Ibig sabihin, ini-invite nyo po, pinapapasok ninyo sa buhay ninyo ngayong 2026 na mawawalan kayo ng pera. And masisira, maraming relasyon ang sisirain ninyo. Kaya, wag na wag munang magpapautang, wag na wag munang magiging guarantor or co-maker ng loan. Kahit sabihin pa natin, naaawa kayo. Pwede, kung may extra kayo ng pera, bigyan nyo na lang, kahit maliit na halaga. Wag na lang kayong magpapautang. Muli, nasa screen niyo po yung pamimigay natin ng mga school bags, yung mga notebook mo kinabukasan ko, yung mga school kits natin. Pinuntahan natin yung mga liblib na lugar. Umabot tayo sa bundok hanggang sa yung mga Yolanda Village. Naghatid din tayo ng tulong ng Kapaskuhan sa mga bata na pasyente sa hospital. 40 kids na nakakonfine sa hospital ay binigyan natin ng prutas, gatas at makakain. Ngayon, magtutuloy-tuloy tayo sa pamimigay ng school bags sa paparating na graduation ceremonies sa mga pampublikong paaralan. Uunahin natin yung mga nasalanta ng lindol at pagbaha at bagyo. So mga gustong makiisa sa pagkakawanggawa natin, sa gustong makiisa sa charity works at pagkakawanggawa natin, remember that the only solution for you to receive a blessing, the only remedy is for you to share a blessing. Sa gustong magpaabot ng kanilang tulong, nasa screen niyo po yung RCBC Peso account natin, BPI Peso account natin, at GCash account natin.